Meron akong pinag-uusapan na posibleng ipalit kay Secretary Manny Bunuan ng DPWS tungkol sa korupsyon sa public works. Okay? At ang nababanggit niyan ay yung dating secretary na si Singson. Alam niyo si dating Secretary Singson, ito yung secretary ni Noynoy Aquino nung siya ang Pangulo. Ito rin yung merong konkretong programa sa flood control. Pero dating daw nung Duterte administration, hindi naman sinunod o hindi pinagpatuloy yung mga plano. Ay ito hong si Singson, kung di ako nagkakamali, isa ngayon sa mga advisor ni Pangulong Marcos. Pero kinumpirm po ni Mr. Singson na something na meron hong nag-o-offer sa kanya para siya ang pumalit. Aba, tingnan natin itong balitang ito. Pakinggan po ninyo. Rogelio Singson admits receiving informal offers from Malacanang to again head the agency. That's amid calls for DPWH Chief Manuel Bunuan to resign due to the multi-billion peso corruption scandal in flood control projects. Singson says he has been meeting with President Marcos to discuss the administration's integrated water resources management program. But he says returning to the DPWH would not sit well with his wife. Singson adds a probe into the corruption scandal should be led by a third-party company, not lawmakers, to avoid any conflict of interest. The former DPWH chief also says he's open to heading such an investigation himself. Ayun, so, yan. Ayan na, Singson. Ayan na. Nung araw, pamilyar ito. Pero ngayon din, dahil naglaylo yan ng ilang taon, ay katulad na sinabi ko nga po, ito ay isa sa mga nag-a-advise kay Pangulong Marcos. At kung siyang ipapalit, halimbawa, siya yung ibabalik dyan, wala tayong magagawa. Yan ay nasa exclusive authority at kapangyarihan ni Pangulong Marcos kung sino ang gusto niyang maging cabinet secretary sa lahat ng oras pagkakataon. Kasi ang lahat naman po ng cabinet secretary, hindi lang yan, kahit yung iba pang mga posisyon sa executive department, political appointees, kung ano man po ang posisyon, yan ay walang security of tenure. Anytime, pwede kang tanggalin. Kaya nga kadalasan dyan, acting. Di ba? Kahit na kinumpirm ka na sa commission na appointment, ibig sabihin, sagrado ka ng cabinet secretary, pag wala ng tiwala ang Pangulo, tayo siya ng Pangulo, anytime, pwede kang tanggalin. Yun po yun. So, kung sino man, wala akong makakapagsabi na, oh, cabinet secretary ako o nasa gobyerno ako, hanggat nandiyan si Pangulong Marcos, nandiyan ako. Hindi totoo yan. Kahit ini-appoint ka ngayon, after 1 month, sumablay ka at ayaw sa'yo ng Pangulo, sisibaking ka. Wala akong pwedeng makapigil doon. So ngayon, kung itong si 3 taon na kasi, wala namang nangyari talaga. Ngayon, na-discover pa, alam mo sa tulang kung meron delikadesa, resign. Hindi lang leave. Pero hindi ibig sabihin, mag-resign si Bunuan, tapos na. Hindi. Dapat mas palalimin ang investigasyon. Kasi talagang wala siyang ginawa. Inamin na nga niya doon sa Blue Ribbon Committee hearing. Merong multong project, ghost project. Bakit mo pinabayaan? Inamin din niya na hindi niya namumonitor ng personal on the ground ang lahat ng project. Bakit hindi mo namumonitor? Bakit hindi mo pinupuntahan? Naniniwala lang daw siya doon sa report ng mga regional, provincial director at district engineer kung anong status. Ba't hindi ka gumaya kay Pangulong Marcos? Ikot ng ikot, on the ground. Kitang-kita niya kung anong estado ng project. Nadi-discover niya walang project, pero bayad na. Kung hindi masipag ang Pangulo, hindi umikot ang Pangulo, di hindi natin malalaman ito. Sa style nitong si Secretary Bunuan, may malalaman ka ba dyan? Ang korupsyon? Wala. Yung style niya, wala yun. 3 taon na nga siya dyan. Ano nangyari? Ngayon ang Pangulo, hindi siya makapaniwala. Bakit tayo binaha? Tingnan ko nga yung project. Nako, pagdating ng Pangulo sa Bulacan, Pampanga, wala yung project. Ubus na yung pera. May mga resibo na binayaran at bayad na. Full 100% payment sa mga kontraktor, walang ginawa pero tinanggap ang pera. Nakawan yan. Kaya ulitin ko, Philippine is not poor. Pinagnakawan lang. Ninakawan lang. Ninanakawan tayo pero hindi tayo mahirap. Mayaman ang Pilipinas. Yung magnanakaw ang dapat mawala. Yung nagnanakaw at nang-aabuso sa gobyerno at pribadong sektor, yan ang dapat mawala. Sa totoo lang. Philippine is not poor. Totoo yan. Huwag tayong maniniwala at huwag tayong papayag na tayo mahirap. Hindi po. Mayaman ang Pilipinas. Sa isla pa lang, kalikasan pa lang, mayaman na tayo. Isipin mo, meron tayong 7,500 plus na island. Bawat isla, kalikasan, binigay ng Panginoon, maraming kayamanan dyan.
Maraming mga mina namimina dyan. Maraming minahan sa Pilipinas. Maraming kayamanan sa kalikasan. Mali lang po ang pamamaraan kaya hindi natin nararamdaman ang kayamanan yan. Dahil nga, ninanakawan tayo. Pinagnanakawan tayo. Kung hindi ninanakaw ng mga kinaukulan, both government and private sector, ang ating likas na yaman, mayaman ng Pilipinas kumpara sa iba. Yung Singapore napakaliit, lahat ng kailang kailangan binibili nila. Bakit napakayaman? Kasi wala sa kailang magnanakaw. Ang Singapore walang sakahan. Ultimong tubig, lahat ng kanilang pagkain, ini-import nila galing sa ibang bansa kung saan-saan. Kasi wala naman sakahan doon. Napakaliit ng lugar ng Singapore. Puro building makita mo ron. Bakit ang yaman nila? Bakit hindi sila nagugutom? Bakit ang daming pagkain? Ang daming tubig? Ang ganda ng sistema nila. Tayo naman, meron tayong 7,500 island. Lahat yan may kayamanan. Bakit hirap ang Pilipino? Kasi pinagnanakawan niya. Inaabuso. Yan ang totoo. Alam mo ba yung Singapore, mas malaki pa ang Quezon City. Napakalit ang Singapore, mas malaki pa ang Quezon City by land. Pero ang buong Pilipinas, walang sinabi sa Singapore na napakaliit na lugar. Kasi may sistema sa kanila. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one sa kanila. Dapat sa ating ganoon din. Sa kanila, walang gagawa ng kalukuhan. Bitay ka. Kulong ka. Diba? Sa Japan, sa iba pa mga bansa, kaya sa buong Asia, kaya nga tayo yung pinagkakaguluhan ng mga malaking bansa. Lahat tayo kinakaibigan tayo ng Amerika, ng Canada, ng Japan, at ng European Union, ng New Zealand, Australia, at iba pang malaking bansa, South Korea. Kasi nga napakaraming kayamanan sa Pilipinas. Maganda ang Pilipinas, tourism at saka business. Ito lang China ang ibang galaw, hindi tayo kinakaibigan, inaagawan tayo, kinukuha tayo, kasi alam niyang mayaman ang Pilipinas, sa likas na yaman. Hindi mahirap ang Pilipinas, alam niya ng international community, alam niya ng maraming mga bansa, kaya gigil sila na tayo, ang China na tayo ay sakupin, tayo ay agawan. Yung ibang mga bansa naman tayo pinagtatanggol kasi yung kanilang mga business dito, yung kanilang potential na sila ay makinabang sa Pilipinas nandoon. Kasi nga, marami tayong kayamanan sa totoo lang. Dapat alam po natin, positibo yan. Yung nagsasabing mahirap tayo, kulang sa kaalaman yun. Yung nagsasabing wala na tayong pag-asa dahil hirap at mahirap ang Pilipinas, yan ay kawalan lang ng pag-asa. Huwag niyong gagawin yan. Nagkamali lang kayo siguro ng mga binobotong maghahawak ng ating bansa. Nagkamali lang kayo ng mga taong nilalagay sa mga balota tuwing eleksyon. Marami po, may pag-asa pa. Okay? Relax lang po. Philippine is not poor. Maniwala kayo sa akin. Ang dapat mawala, magnanakaw, abusado sa gobyerno at pribadong sektor. Malaki ang pag-asa natin. Umunlad ang bansang ito.